Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat! Welcome back to our channel. And today is Sunday, Philippine time. 12 noon, charot, oo. Kasi nga 12 noon naman tayo na nag-a-upload, diba? Sana all, hindi na talaga malilate. Sana all, lagi na talagang may upload everyday. Hello po! Kumusta kayo? Naway, nasa mabuti kayong kalagayan. Patapos na po ang August. Siyempre, patapos na ang Ghost Month. O, eto na tayo. Hello, September. And para sa ating mga kababayang Pilipino, hindi ba kapag September 1 na, naririnig na natin si Jose Marie Chan, si Maria Carey, or kung sino pa bang mga mahihilig kumanta at may mga albums ng mga Christmas songs. Diba? Nako, pero bago ang Pasko, nais ko munang magbahagi sa inyo ng isa na namang kwento for this day. And syempre, nako, magpapasalamat na rin ako sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa atin dito sa ating channel. Thank you so much. Rose Abejo, maraming salamat. Ayun, Rose Fe Abejo pala ang kanyang totoo at buong pangalan, from Babatngo. Saan ba yung Babatngo? Hi naman kay Chazi Chai, Gloria Havillonar from Hong Kong, Hanma Heater. Hanma Heater? Grabe naman itong pangalan na ito. Hello sa'yo. Bemelin Lumapag, maraming salamat. Ay, bakit naggaganon? Bakit na-exit ang ating Google Charbabels? Hindi, ang ating YouTube studio na-exit. Bakit ganon? Hi naman kay Jelin Tarok ng Japan. Ayun, I love you daw. Oh, sana all. Hi naman kay Donna Frias, kay Sir Reynaldo de Vera. Maraming salamat sa pagkikinig. Magandang gabi daw all the way from California. Kasi sa California, gabi pa ngayon, hi naman kay Glyzar 9885. Maraming salamat sa pakikinig. Jerome Manalo, thank you so much. Ayun, hello Jerome. Grabe naman mga bagong pangalan ang naririnig ko ngayon at nababasa. Fame TV, maraming salamat sa pakikinig. May Tala. Hi naman kay Adin sa Lumigid. Thank you so much sa pakikinig. Siyempre kay Joey Arbo na nagtatampo na. Hi kay Nailin na Labial. Maraming salamat Nailin Labial. Sabi niya, makikifiesta daw siya dito sa CDO. O, pwede ka namang pumunta dito. Kaso lang, hanapin mo ko. Hi naman kay Princesita Meralies. Maraming salamat. Maria Elena Abe. Lucel Linia. Thank you so much. Or Lucel Linia. Ano po ba ang tamang pagkakabigkas ng iyong pangalan, Lucille? Hi naman kay Gimaras Girl, Honey Lee, all the way from Korea with love. Kay Lynn Cruz, Jaime Rodriguez, Alona, maraming salamat. Gerald Ribinito, Norhata Beda, thank you so much. Marilu Cabusas, Lily Munar from Jordan, thank you. SP Amor Royal. Hi kay Sally, kay Gail, kay Christina, kay Colasio, thank you so much sa pakikinig. Hi naman kay Luna Lollipop. Thank you. At nandito ka pa rin. Josephine Mapalad, Sumingit Mauro, Abigail Tenorio, maraming salamat sa inyong lahat. Yun pong nagko-comment talaga halos araw-araw. Thank you po. Thank you. Siyempre, ang ating kwento ngayong araw na ito ay medyo maiksi lamang. Oo, maiksi lang ang kanyang kwento. Pero, hindi naman ibig sabihin dahil maiksi ay hindi na natin babasahin. Di po ba? So, basahin natin, okay? Medyo matagal na itong kanyang letter. Ano pa ito? Nung June pa siya nakapagpadala. Pero, alam niyo naman, marami pong nagpapadala dito sa atin. So, yung mga nauunang magpadala na hindi pa nabasa, antay-antay lang po kayo. Meron na pong mga nakalaan na araw dyan. Char! Wag na nating patagalin, atin na pong simulan ang ating tampok na kwento ngayong araw na ito. Dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Ang utang ay utang. Kailangan mo itong pagbayaran. At ang sabi nga nila, kung ano ang iyong inutang, dapat siya rin ang maging kabayaran. Naniniwala din ako na lahat ng tao dito sa mundo ay may sariling karma. Yung iba dahil magagandang mga gawain ang kanilang itinanim, ay magagandang ani rin ang kanilang
aanihin. Pero yung mga gumagawa ng pagkakamali, lagi talagang may nakaambang na kabayaran sa katapusan. Lalo na kung nakakaagrabyado ka ng iyong kapwa. Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyo. Isa po ako sa mga masugid niyong tagapakinig. Siguro nasa more than 5 months na po akong nakikinig ng inyong kwento. At eto ako ngayon. Hindi ko akalain nung umpisa na magagawa ko rin palang sumulat sa inyo. Na magagawa ko rin palang magbahagi sa inyo ng aking sariling karanasan. At naisipan ko ngang i-share ang kwento ng buhay ko sapagkat Mama Mia, may mga napapakinggan po akong kwento dito sa inyong channel na lubha naman talagang nakaka-relate po. Pakitago niyo na lamang ako sa pangalang John Carlo. Mama Mia, hindi po ako ipokrita, lalong-lalo na sa mga taong nakakasama ko. At yun po ang gusto ko sa mga taong nakakasama ko rin. Gusto kong hindi sila magiging ipokrito sa akin. Gusto ko, Mama Mia, na sabihin po nila sa akin kung ano ang totoo. Mama Mia, tinatago ko rin po ang pangalan ko para na rin maprotektahan ang mga taong kasama nitong aking kwento. Ganun na rin po ang sarili kong pagkatao. Siya nga po pala, Mama Mia, itong nasa Gmail account ko po, ito po talaga ang tunay kong pangalan. Kaya please po, pakiingatan na lang dahil buong pangalan ko po ang nasa Gmail account ko. Mama Mia, sisimulan ko ang aking kwento nang ako ay magkaisip na. Namulat po ako sa striktong mga magulang. Yung tipong kapag nagkamali ka ay hahapitin ka talaga ng tali ng kalabaw. Dun sa mga may-ari o may alagang kalabaw, alam nyo po kung gaano kakapal ang tali nito. At alam nyo rin siguro kung gaano ito kasakit kapag hinahampas ito sa katawan ng tao. Kahit pagod ako galing sa eskwelahan, Mama Mia, ay lalo pong masakit ang hagupit sa akin ng tali ng kalabaw ng aking mga magulang. Pagod na pagod po ako sa eskwela, hindi po dahil sa aking pag-aaral, kundi dahil napakalayo po ng aking nilalakad paroot parito sa eskwelahan namin. Mama Mia, humigit kumulang 4 na kilometro. Oo, halos 4 na kilometro ang layo ng bahay namin papunta sa eskwelahan. Tuwing umaga, nilalakad lamang namin yon. At syempre, tuwing hapon, nilalakad din namin yon, Mama Mia. Kaya hindi talaga madali ang buhay. Oo, paminsan-minsan, hindi ka rin naman nakakaramdam ng pagod dahil may mga kaklase ka namang kasabayan mo sa paglalakad. Pero kapag umuuwi ka ng bahay tapos pagkakamali mo ang nakita, at hahagupitin ka pa talaga ng tali ng kalabaw, ay talagang maiisipan mo ang pagod na dinanas mo buong maghapon. Masasabi ko po, Mama Mia, na lumaki ako sa hindi marangyang pamilya. At hindi ko din naman po masasabi na hirap kami sa buhay. Dahil lang totoo, ang tatay at nanay ko ay napakasipag magtrabaho sa bukid. At nang tumagal ay nakapagpundar na rin sila ng humigit kumulang nasa 20 ektarya ng niyugan sa aming lugar. At yun po ang pinagkukunan nila ng panggastos sa aking pag-aaral mula elementary hanggang high school. Siya nga pala, Mama Mia, 4 po kaming magkakapatid at ako ang pinakabunso sa amin. Masasabi ko na hindi din naman ako kagwapuhan kung pisikal na anyo ang ating pag-uusapan. At sa tingin ko naman, kung hindi ako gwapo baka akalain nyo na pangit ako, hindi rin po. Hindi din ako pangit. Nasa normal lang, nasa kalagitnaan lang. Kulang-kulang maging gwapo pero kulang-kulang din maging pangit.
Hindi din ako matalino at hindi din naman bobo. Normal lang din ako sa eskwela, Mama Mia. Dahil mula elementarya hanggang high school ay hindi naman po ako nakaranas ng bagsak sa mga marka ko sa eskwela. Hindi ko po pinoproblema noon na baka bumalik ako ng isang baitang. Dahil sa awa naman ng Diyos ay nakakapasa naman ako at tinatanggap naman ako sa susunod na baitang na pag-aaralan ko. Mama Mia, akala ko tuluyan ng bababa ang tingin ko sa sarili ko. Dahil nung high school ako, kahit sinong babaeng dedeskartihan ko, na pinapadalhan ko pa ng love letter, ay hindi talaga ako nakakatanggap ng sagot. Para bang binabaliwala nila ako. Para bang wala silang pakialam sa feelings ko. Bagkus, Mama Mia, ay idinadyaryo pa ang sulat ko. Bagay na lalong nagpababa sa tingin ko sa sarili ko. Siguro, Mama Mia, mula first year ako hanggang fourth year, ay nasa mga 6 ng babae ang pinadalhan ko ng sulat. Baka sakaling may isa sa kanila na sumagot sa akin. Baka sakaling may isa sa kanila na magbalik ng nararamdaman at pagtingin ko. Pero lahat sila, Mama Mia, ay walang pumansin sa akin. Ewan ko, yung ibang mga letter sender niyo dito, Mama Mia, ay talaga namang makaka-receive ako ng parang cringe sa feeling. Kasi parang ang gagwapo ng tingin nila sa sarili nila na hindi nababasted. Sana all talaga ganon. Sana all na lang talaga sa mga lalaki na konting diskarte lang sa isang babae ay agad nila itong nakukuha. Ano po ba ang sikreto ninyo? Dahil nung kabataan ko, napudpud na lang ang ballpen ko sa kakasulat ni walang isang nagbigay sa akin ng response. Kahit masakit, tinanggap ko na lang, Mama Mia. Doon ako nag-umpisang tignan ng sarili ko sa salamin bilang isang pangit na lalaki. Bilang isang lalaki na wala talagang magkakagusto kahit kailan. At Mama Mia, hindi din po ako sikat sa eskwela. Oo, yung mga sikat na lalaki, kung tutuusin, meron naman sa mga doon na mas gwapo o mas may itsura pa ako. Kaya lang, ewan ko ba? Nasa diskarte ko ba? O talagang hindi lang ako kagusto-gusto? Talagang wala lang siguro akong kaapil-apil sa tingin ng mga babae. Hanggang sa nung nakapagtapos ako ng high school, Mama Mia. At dito na nga umiba ang tingin ko sa sarili ko. Nauuso na kasi noon ang cellphone nung natapos ako sa aking high school. Sabi ko nga, Mama Mia, hindi kami mayaman. Pero hindi din naman kami ganun kahirap tulad ng iba kong mga kaklase o ng ibang mga nagpapadala sa inyo ng sulat. Yun bang hindi talaga na-afford ang kumain ng 3 beses sa isang araw? Sa amin, kaya naman namin yun at sumusobra pa nga, Mama Mia. Nang makagraduate nga po ako ay tumulong ako sa pagkukopras ng tatay ko. At hindi naman po mapang-api ang tatay ko sa trabaho. Kung ano yung pinaghirapan ko, ayun po ang perang binibigay niya sa akin. Hindi po dahil sa pinagtatrabaho niya ako ay para yun sa aming pamilya. Ang pagtatrabaho ko, Mama Mia, syempre sinuswelduhan ako ng tatay ko ng perang pansarili ko. At dahil nauuso na noon ang cellphone ay bumili po ako ng Nokia 3315. Na noon kapag meron ka, ay sikat ka na at mapera. Yun ang paningin ng iba sa'yo. Hindi pa kasi masyadong affordable noon ang cellphone, Mama Mia. Kumbaga, yun lang may mga makikaya ang may kakayahang bumili ng mga cellphone. Kaya naman kapag may cellphone ka noon, lalo na yung latest na release, ay ikaw talaga ang pinakasikat sa inyong magbabarkada at magkakaibigan. At doon po dahil sa pagsi-cellphone ko, Mama Mia, nakilala ko ang isang babaeng itago na lang natin sa pangalang Joy.
Joy ang itatawag ko sa kanya, Mama Mia, dahil siya po ang nakapagbigay ng ligaya nitong aking puso. Siya po ang nakapagbigay ng kilig sa akin. Siya ang nakapagbigay ng confidence ko sa sarili ko na nung high school ako ay tuluyan talagang nawala. Nagte-text-text kaming dalawa at nagtatawag-tawagan pa. At pasalamat po ako dahil siya ang nagpataas ng tingin ko sa sarili ko. May noon, Mama Mia, nung sagutin niya ako sa isang sayawan sa barangay namin. Si Joy noon ay 14 years old pa lamang. Oo, bata pa at nag-aaral pa ng second year high school. Samantalang ako naman noon, Mama Mia, ay 16 na at kakagraduate lamang sa high school. At yun nga, yung binili kong pera, ay yun po ang inipon kong sahod mula sa pagkukopra ko. Mama Mia, lagi na po ako noong gumagala sa bayan. At doon ko nga po nakilala si Joy at doon ko siya naging textmate at callmate. At mula nga nung naging kami, Mama Mia, ay lagi kaming gumagala ng kaming dalawa lang. Okay na ako doon, Mama Mia. Nakontento na ako. Dahil sa wakas, meron na ring isang babaeng nagpapahalaga sa akin. Meron na ring isang babae na hindi ako ini-snob at pinapansin ako. Mama Mia, nakontento ako doon. Sa isip ko, mahal ko na talaga si Joy. Dahil siya lang ang tumanggap sa akin. Siya lang ang bukod tanging babaeng nagparamdam sa akin na hindi ako dapat iniiwasan dahil ako naman ay kamahal-mahal. Naramdaman ko na rin, Mama Mia, na mahal ako ni Joy. Kaya naman, masayang-masaya na ako noon. Kontento na ako sa buhay ko at wala na akong mahihiling pa. Minsan, Mama Mia, inaya ako ni Joy na pumunta sa piyesta ng karatig bayan namin. Sasakay pa po ako ng bus. Sabi ko, wala naman akong kakilala doon. Sabi niya, siya raw ang bahala sa akin. At dahil strict talaga ang parents ko, kahit na kalalaki kong tao, Mama Mia, ay nagpaalam ako ng masinsinan. Nung una ay ayaw talaga akong payagan ng mga magulang ko. Nagalit pa sila at ang sabi, bakit kailangan kong pumunta doon sa lugar na yon? Sino raw ba ang pakikipiestahan ko? Kung ano-ano nang naging tanong nila na sa awa naman ng Diyos ay nasagot ko naman at nakontento naman sila sa aking mga sagot. Kaya sa huli ay pinayagan din naman nila akong umalis. Bagay na ikinagulat ko nga po nung una. Dahil nasa isip ko na noon na baka hindi talaga ako payagan. Pero nagulat ako nung sa huli, nung matapos ko sagutin ang lahat ng kanilang mga tanong, ay pinayagan nila akong umalis. Masayang masaya ako noon. Nung nasa bus na kaming dalawa ni Joy ay kakaibang saya talaga ang naramdaman ko. Ang totoo niyan, Mama Mia, pakiramdam ko ay isa akong kalabaw na nakawala sa aking tali. Na malayang-malayang gawin ang lahat ng gusto ko. Unang pagkakataon po yun na lumayo ako ng ganon sa lugar namin. Mama Mia, dahil dun kami umupo ni Joy sa bandang hulihan ng bus, ay masaya ako kasi parang walang nakakakita sa amin. Parang sarili lamang ang mundo namin. Parang kami lang ang laman ng bus at wala kaming ibang iniisip. At habang nasa bus kami, Mama Mia, tinanong niya ako kung may extrang pera raw ba akong dala. Nagtaka ako kung bakit siya nagtanong noon pero binaliwala ko na lang. At inisip ko na lang na baka kailangan niya o ng pamilya niya. Alam ko naman kasi, Mama Mia, na mas may kaya ang pamilya namin kumpara kina Joy. Sa akin, pinagtatrabaho ako ng papa ko pero dahil yun, gusto niya akong turuan sa mga gawain at gusto niya akong turuan na huwag tatamad-tamad. Pero hindi yun dahil kailangan namin ng makakain sa aming pamilya. At dahil mahal ko si Joy, wala akong naging pagdududa sa kanya. Yung pagtataka ko ng konti ay talagang iwinaglit ko sa isip ko. At walang pag-aalinlangan akong sinagot. Walang pag-aalinlangan ko siyang sinagot na
meron naman akong ekstrang pera at magkano bang kailangan niya? Yun ang tanong ko habang nag-iisip ako, Mama Mia. Kung bakit kaya siya nagsabi na, "Honey, mahal na mahal kita." Oo, honey ang tawagan namin sa isa't isa. Sabi ko naman sa kanya na mahal ko din siya at gusto ko na lagi kaming magkasamang dalawa. Pagkasabi ko sa kanya noon ay niyakap niya ako na walang pag-aalinlangan. Mama Mia, dahil nasa huli naman kaming bahagi ng bus ay kumabog talaga ng sobra ang dibdib ko. Kasi bigla niyang ibinulong sa akin. Total, may ekstrang pera ka naman. Pumasok naman tayo sa motel, oh. Hindi ko malaman kung ano ang magiging reaksyon ko noon sa kanyang mga sinabi. Wala po sa isip ko na maiisip ni Joy ang ganon. Napaisip ako, Mama Mia, na kaya pala mabilis ko itong napasagot dahil siguro sanay siya sa mga ganon. Dahil siguro hindi si Joy ang tipo ng babae na inirereserba ang kanyang sarili. Siyempre, lalaki po ako, Mama Mia. At isa pa, sa edad ko noon na 16, Mama Mia, ay hindi pa ako nakakaranas ng karanasan sa ibabaw ng kama. Oo, sa edad kong 16 years old noon ay virgin pa po ako. Never been kissed at never been touched. Sabi ko nga sa inyo, Mama Mia, si Joy ang unang babaeng nagbigay sa akin ng pansin. So sino naman ang makakatalik ko nung high school kung wala talagang pumapansin sa akin? Kaya nadala talaga ako noon sa kanyang paanyaya na magmotel kami. Pagbaba namin ng bus, ay pumasok agad kami sa isang motel. At nung nasa loob na kami ng kwarto ay tinanong ko pa siya kung nagugutom ba siya. Nagugutom ka ba, honey? Ang layo din ng nilakbay natin, di ba? Pero hindi niya ako sinagot. Tinitigan lang niya ako, Mama Mia. At walang sali-salitang namutawi mula sa kanyang mga labi. Sa totoo lang, ay hindi ko naman talaga alam ang gagawin ko. Kinakabahan ako na hindi ko mawari kung bakit. Wala naman talaga akong karanasan sa ganon. Pero, aaminin ko naman, Mama Mia, na nakakapanood na ako ng mga ganong bagay sa mga VCD at DVD noon. Kahit papaano ay may idea naman ako kung ano ang ginagawa ng isang lalaki sa babaeng partner niya para ito ay mapaligaya niya sa ibabaw ng kama. Kahit na ni isa sa mga yun ay wala pa akong natatry, pero natatandaan ko naman. Yung iba nga ay kabisado ko naman kasi nga kapag nakakapanood ka ng mga ganung uri ng pelikula, ay hindi naman ito basta-basta nawawaglit na lang sa iyong isipan, hindi ba, Mama Mia? Lalo na sa aming mga lalaki, na yun ang lagi naming iniisip para magpalabas ng init ng aming katawan kahit na pagsasarili lamang ang aming ginagawa. Ganun naman siguro talaga halos lahat ng kalalakihan. Well, kung hindi man halos lahat ng kalalakihan ay nanonood ng mga ganoong klase ng pelikula, ay pasensya na po kung meron man dito na na-offend nitong aking isinasalaysay na kwento ngayon. Mama Mia, hindi pa rin niya ako sinasagot. Bagkus ang ginawa niya, Mama Mia, ay pumasok siya sa loob ng kwarto. Naupo siya sa kama. Ako naman ay pumasok ako ng CR at nag-shower. Nahihiya kasi ako noon, Mama Mia. Pinagpawisan na kasi ako sa bus na sinakyan namin dahil hindi naman yun di aircon. Wala namang di aircon dun sa lugar namin noong mga panahon na yun. Kaya pawis na pawis ako. Kung pawis ang noo ko, alam kong mas pawis ang kilikili at singit ko. Kaya kailangan ko yung malinis. Nakakahiya naman kay Joy kung makakaamoy pa siya ng mga bagay na hindi kaaya-aya mula sa akin. Kaya naman, Mama Mia,
pumasok ako ng CR at nag-shower. Habang nasa loob ako ng shower ay kung ano-anong mga bagay ang tumatakbo sa isip ko. Mga bagay na kailanman ay hindi ko naisip na akin pong dadanasin sa piling ni Joy. Mama Mia, kakaiba talaga ang pakiramdam na nararamdaman ko noon. Paglabas ko, Mama Mia, mula sa shower ay nakasuot na lang ako ng tuwalya mula sa aking bewang pababa. Pagkatapos nun, wala siyang sabi-sabi at walang sali-salita na siya naman ang pumasok sa loob ng banyo. Sobrang kaba ko nung lumabas na siya at wala siyang kahit na anumang suot sa kanyang katawan. Napatulala ako noon, Mama Mia. Unang beses kong makakita ng hubot-hubad na babae na nasa harapan ko talaga. Hindi ko na nga namalayan sa sobrang pagkabigla ko na nakalapit na pala sa akin si Joy. Bigla na lang itong bumulong sa tenga ko. Bulong na kaakit-akit. Honey, ibibigay ko lahat-lahat sa'yo kasi mahal na mahal kita. Pagkasabi niya doon ay bigla niyang inilabas ang dila niya at idinikit niya sa aking tenga. Nag-init po ako, Mama Mia. Init na may konting halong kaba. Sa pag-aakalang sanay na siya, Mama Mia, ang ginawa ko po kay Joy ay ang mga napapanood ko na paghalik sa labi dun sa mga DVD at VCD na nirerentahan ko noon. Mula sa labi ay pababa ako ng pababa sa kanyang leeg. Hanggang sa lumipat ako sa likod ng kanyang tenga, pababa naman sa kanyang dibdib. Mama Mia, minememorya ko talaga sa isip ko ang mga nakita ko dun sa mga malalaswang movies na napanood ko. Lahat yun ginawa ko kay Joy. Dahil wala naman na siyang suot na kahit na anong saplot, ay naging malaya ang mga kamay at bibig ko sa kung saan mang parte ng kanyang katawan gustong dumapo ng mga ito. Mula sa kanyang dibdib, hanggang sa kanyang bewang, hanggang sa wala na akong naririnig mula kay Joy, kundi ang kanyang mahihinang halinghing at napapaungol na rin siya ng malakas. Hanggang sa maangkin ko na siya ng buong buo, Mama Mia. Oo, masasabi kong buong buo dahil dun ko lang natuklasan na ako pala ang nakauna kay Joy. Mama Mia, nag-guilty pa ako noon sa mga iniisip ko habang nasa bus kami. Iniisip ko kasi noon na baka hindi ganong klaseng babae si Joy. Baka hindi siya mahinhin at baka hindi niya lang iniingatan ang sarili niya. Kasi sino ba namang babae na birhen pa, Mama Mia, ang mag-o-offer ng sarili niya sa isang lalaki, hindi ba? Kadalasan naman sa mga babae ay tahimik lamang at nag-aantay ng mga aksyon ng mga lalaki. Pero si Joy hindi ganon. Wala naman talaga sa isip ko noon na may mangyayari sa amin. Ang akala ko talaga ay makikipiesta kami dun sa medyo malayong bayan mula sa aming lugar. Pero eto kami. Oo't nagpiesta kami pero hindi naman pagkain ang aming kinakain at pinagpepiestahan, kundi ang katawan naman ng isa't isa. At nung nalaman ko ngang birhen pa pala ang girlfriend ko, ay labis-labis na saya at tuwa ang naramdaman ko. Bukod sa saya at tuwa ay nakaramdam talaga ako ng konting guilt, Mama Mia, dahil pinag-isipan ko pa siya ng masama. At nang matapos na po kami, Mama Mia, ay kinausap ko siya. Hindi ko talaga pwedeng palagpasin ang pagkakataon na yon na magpasalamat sa kanya dahil sa kanyang pagtitiwala sa akin. Joy, honey, salamat ha. Salamat dahil pinagkatiwalaan mo ko ng buong buo. Huwag kang magagalit ha, pero kanina nung nasa bus tayong dalawa, ang buong akala ko ay hindi na talaga ako ang makakauna sa'yo. Ang buong akala ko ay sanay ka na sa mga ganitong bagay. Kasi ikaw naman ang naunang magtanong. Ikaw naman ang naunang mag-aya. Kaya akala ko tuloy sanay na sanay ka na sa mga ganito.
Pero hindi pala. Tuwang-tuwa ako, honey. Tuwang-tuwa ako dahil ako ang pinagbigyan mo ng iyong sarili. Binigay mo talaga sa akin ang iniingatan mong pagkababae. Kaya dahil dyan, mas lalo tuloy kitang minahal. Mahal na mahal kita. Sabi ko sa kanya sabay yakap ng mahigpit. Sabi ko naman sa iyo, honey, hindi ba? Ibibigay ko lahat sa'yo dahil mahal na mahal kita. Yun lang ang naging tanging sagot niya sa akin. At pagtapos niya akong sagutin noon, Mama Mia, ay muli ko siyang siniil ng halik. Ngayon, balak kong patagalin ang pagniniig naming dalawa. Kasi nung nauna, Mama Mia, syempre unang experience ko ay hindi naman ako ganun na nagtagal. Pero ngayon, sinisigurado ko na talaga na magtatagal ang bakbakan naming dalawa. Para kahit papaano, Mama Mia, ay mabigyan ko naman ng kasiyahan ng babaeng mahal ko. Dahil alam ko na ang unang nangyari sa amin ay medyo masakit pa para sa kanya. Kasi gano'n naman talaga ang babae kapag unang experience. Nasasaktan talaga. At bago nga kami lumabas ng motel na yon, ay nakatatlong rounds pa kami. At pagkatapos naming lumabas ay tinupad naman ni Joy ang paanyaya niya sa akin na makipiesta nga dun sa bayan na yon. Kaya nakipagpiestahan muna kami. Ito na yung dahilan kung bakit ako nagpadala ng kwento, Mama Mia. Dahil dito po relate na relate ako tulad ng ibang mga lalaking nagkukwento sa inyo. Mama Mia, mula nang makuha ko ang pagkababae ni Joy na aking honey, na babaeng mahal na mahal ko, bakit ganon? Ayokong isipin, ayokong gawin, pero bakit parang nakakaramdam ako na nababawasan yung pagmamahal ko sa kanya. Hanggang sa bibihira na lang akong mag-text sa kanya. Hanggang sa tinext po ng tito ko na taga Maynila at tinanong niya ako kung gusto ko raw bang magtrabaho doon at ipapasok niya ako bilang isang security guard. Mama Mia, hindi ko po nasabi na pinag-aaral po ako ng tatay ko ng college. Pero talaga pong ang sabi ko ay hindi ko at ayoko. Ayoko talaga ng mga pag-aaral na ganyan. Noong mga panahon naman noon kasi ay iniisip ko na malaki naman ang ektarya ng lupa na nabili ng papa ko. Kaya alam ko na dahil 4 lang kaming magkakapatid ay malaki-laki din ang mamanahin ko. Sinabi ko pag-aaralan ko ang lahat ng tungkol sa pagbubukid para ako na lang ang mag-alaga ng mga pananim at lupain ni tatay. Dahil ayoko talaga ng pag-aaral-aral na ganyan. Marang hindi po yan para sa akin. Mga kapatid ko lang po ang nag-aral at nagtapos. Mama Mia, mula nga noong tinext ako ng tito ko ay agad po akong nag-confirm sa kanya. Ni hindi ko sinabi kay Joy ang tungkol sa alok sa akin ng aking tito. Iniwanan ko po ang bayan namin. Iniwanan ko rin si Joy nang walang ginawang pagpapaalam ng matino sa kanya. Pagdating ko ng Maynila ay tumawag po siya sa akin. At nung sinabi ko sa kanya na nasa Maynila na ako, ay bigla siyang umiyak, Mama Mia. Sabi ko andito ako para magtrabaho. Pero sabi niya, susundan daw niya ako. Susunod ako sa'yo dyan, mahal. Ayoko talagang malayo sa'yo eh. Honey, susunod ako ah. Sabi niya sa akin. Pero dahil nawala na nga ang pagmamahal ko sa kanya, ay nagpalit na ako ng number para hindi niya ako mapuntahan. Hindi ko sinabi sa kanya kung saang lugar ako nagtatrabaho. Malaki naman talaga ang Maynila at si Joy ay hindi naman sanay doon kaya alam kong mahihirapan siyang hanapin ako. Ewan ko, Mama Mia, habang sinusulat ko itong kwento ko na to ay hindi ko talaga mahanap pang dahilan kung bakit hindi ako nakonsensya noon sa mga pinaggagawa ko kay Joy. At habang nagsisecurity nga po ako sa Maynila, Mama Mia, ay hindi ko na lang po banggitin yung lugar na pinagtatrabahuan ko, ay iba't ibang babae po at nakilala ko. Naging kaibigan at syempre nakatalik. Yung iba ay nagkaroon naman kami ng relasyon. Pakonti-konti.
May iba na 1 buwan, 3 buwan, pero yung iba naman ay hanggang one night stand lang o hanggang pakikipagtalik lang. Nag-enjoy ako masyado sa Maynila, Mama Mia. Hindi katulad sa probinsya. Ang hirap-hirap amuin ng mga babae. Dito sa Maynila, may mga babaeng kikindatan mo lang noon ay agad-agad nang sasama sa'yo. Agad-agad nang kakapit sa balikat mo na akala mo'y mga tuko. At agad-agad pumapayag na makipag-inuman at syempre makipagtalik na rin sa'yo. Hanggang sa ma-assign ako, Mama Mia, sa Laguna. Yun pong pinupuntahan ko doon ay HBC o Home Beauty Exclusive. Puro pampaganda po ang nasa loob. At syempre, dahil puro pampaganda, kadalasan sa mga pumapasok ay mga babae at mga magagandang babae. Hanggang sa isang araw, isang babae na medyo chubby ang pumukaw sa aking kaisipan. Oo, Mama Mia. Batang-bata pa ako noon pero ang dami-dami ko ng experience pagdating sa pakikipagtalik. Mama Mia, hindi pa po ako legal na edad noon. Ewan ko ba kung bakit natanggap ako sa pagtatrabaho noon bilang security kahit na 17 pa lamang ako. Siguro dahil sa kapit ng tito ko. Wala na akong pakialam kung paano ako natanggap. O siguro dahil hindi pa uso noon na kailangan 18 ka. Ewan ko, wala na akong pakialam basta nakapagtrabaho ako. At Mama Mia, ang babae pong tinutukoy ko ay perfect sa aking paningin. Itago na lang natin siya sa pangalang Jessa. Hanggang sa kapapasok niya lagi sa binabantayan kong tindahan ay naglakas loob na akong hingi ng cellphone number niya. At oo, Mama Mia, binigay din naman niya sa akin ang kanyang cellphone number. Niligawan ko po siya sa text at makalipas po ang 4 na buwan ng pangungulit ko sa kanya ay sinagot na rin niya ako. Iba si Jessa, Mama Mia, sabi ko sa sarili ko. Pinaabot niya pa talagang ang panliligaw ko ng halos 4 na buwan. Iba siya, medyo pakipot. Lumalabas-labas kami para mag-date sa mall at sa mga fast food tuwing day off ko. Mama Mia, makalipas po ang 3 buwan, mula nung sagutin niya ako ay inaya ko na po siya na magsama kami sa iisang bubong. Bagay na ikinagulat niya nung una. Lumaki talaga ang kanyang medyo chinitang mga mata nung sabihin ko sa kanya na magli-live-in na kami. Pero sa huli, sa hinaba-haba ng paliwanagan, ay pumayag din naman siya sa gusto ko na mag-live-in na kami. At dahil mahal ko po talaga si Jessa, ay nag-leave po ako ng 5 days sa aking trabaho para umuwi ng probinsya. Dahil, Mama Mia, ipapakilala ko na siya sa mga magulang at mga kapatid ko. At pagbalik po namin ng Laguna ay parang umiepekto na po siguro ang karma sa akin. Ewan ko, pagbalik namin ng Laguna mula doon sa pagbabakasyon namin ng 5 araw, sa aming lugar ay sumakit bigla ang tiyan ko, Mama Mia. Halos 1 linggo. Dahil po doon ay yun ang naging dahilan para hindi ako maka-duty. Hindi ako makapasok kahit tapos na ang 5 araw kong leave. Si Jessa po ang nag-aalaga sa akin habang pumapasok din siya sa trabaho niya tuwing tanghali. Mama Mia, iniuwian niya rin ako para pakainin. Ubus na ubus po ang ipon namin bago ako gumaling. Sabi po sa akin ni Jessa, mahal, pera lang yon, kikitain pa natin yon. Hindi ko na lang pinasabi sa mga magulang ko ang naging sitwasyon ko at ang naging sakit ko dahil alam ko na mag-aalala sila sa akin. Masaya ako nung sa wakas ay naging maayos na rin ang pakiramdam ko. Hanggang sa bumalik na ulit ako sa aking trabaho. Pero ewan ko ba, Mama Mia? Sabi ko nga, hindi naman ako gwapo pero bakit po kaya hindi ko mapigilang matukso? Tinukso po ako at nagpatukso naman ako habang may kinakasama na ako. Habang kasama ko sa bahay si Jessa na sobrang bait. Na mahal ako at lahat ginawa sa akin at hindi ako iniwanan nung mga panahong
hindi ako halos makagalaw at hindi maalagaan ang sarili ko. Oo, nagpatukso ako sa isang babae na kaakit-akit. Siya ang tumukso sa akin. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Jelay. Lagi po kaming nagkikita tuwing Sabado ng hapon. At habang tumatagal po, Mama Mia ay mas lalong parang mas mahigpit na kumakapit sa akin si Jelay. 3 buwan. Oo, 3 buwan na patuloy na nangyayari sa aming dalawa ni Jelay. Dahil sa totoo lang Mama Mia, itong si Jelay, sa lahat ng natikman kong babae, siya po ang pinakamagaling sa ibabaw ng kama. Sa ibabaw, sa ilalim, sa tagiliran, lahat po yun alam niya. Siya din po ang may porsyonadang pasubukin ako sa iba't ibang posisyon sa kama. Kaya lang po Mama Mia, nahuli din po kami ni Jessa sa text yun. Kaya sa sobrang galit ni Jessa sa akin ay iiwanan na niya sana ako, pero nagmakaawa ako sa kanya. Huwag mo akong iwan, mahal. Huwag mo akong iwan. Mama Mia, sinabi ko pa sa kanya na uuwi na lang kami ng probinsya at doon na lang kami maninirahan para makaiwas na ako sa tukso. At pumayag naman si Jessa na sa probinsya na kami maninirahan. At nung bumalik na nga kami dito sa lugar namin sa probinsya, ay ipinakasal na kami ng mga magulang ko. Nagpatayo rin ang mga ito ng sarili naming bahay ni Jessa. Okay na po kami Mama Mia. Pero Mama Mia, pag nga pala may utang ka, kahit sa hinaba-haba ng panahon mula nung inutang mo ito ay pagbabayaran mo pa rin pala kahit na nakalimutan mo na ang mga utang na yon. Nung magkasama na kami ng asawa ko sa bahay namin, isang araw ay napansin ko na lang na nanlalagas na ang buhok ko. Hanggang sa naubos na po ito Mama Mia. Takot na takot ako dahil sabi nung mga taga dun sa amin ay baka may cancer na raw ako. Nagpa-check up po kami, Mama Mia, at ang sabi ng doktor ay okay naman daw at hindi naman daw cancer. Nasosobrahan lang daw ako sa pag-iisip at siguro stress daw talaga ang dahilan kung bakit nanlalagas at nauubos na ang buhok ko. Sa madaling kwento Mama Mia, gumaling din po naman ako pero halos naubos ulit yung ipon namin sa pagpapagamot ko. Nung magaling na ako Mama Mia, isang araw, kanang mata ko naman po ang nawalan ng paningin. Nung ipina-check up po namin sa doktor ay kulang daw po ako sa vitamins at stress daw po pa rin ako. Ang sinabi ng mga magulang ko ay sila na ang gumastos nung mga panahon na yun dahil ubos na talaga ang ipon namin ng asawa ko. At nung gumaling na rin po ako Mama Mia, ay marami na po kaming nautangan ng asawa ko. Sabi ko nga po sa inyo Mama Mia, strikto ang mga magulang ko. Kahit na ginastusan nila ang aking pagpapagaling, ay nag-usap naman kami noon na utang yon. And utang is utang talaga. Kaya dahil lumalaki na at lumulobo na ang utang namin ay napilitan po akong mag-abroad. Pero hindi naman po ako matanggap-tanggap Mama Mia. Kasi nga ang dami ko ng sakit na pinagdaanan. Bumabagsak ako sa medical exam. Kaya ang asawa ko ang napilitang mag-abroad sa pag-aakalang makakabayad kami ng utang. Pero Mama Mia, sa pag-alis ng asawa ko ay nahumaling na naman ako sa tukso. Ewan ko ba? Ewan ko kung ganito ang halos lahat ng kalalakihan. Bakit ba napakahirap sa atin na pigilan ang sarili nating tumuklaw sa mga tumutukso sa atin? Mama Mia, kung makukurot lang ako ng mga tagapakinig, ay baka puro pa sana ang katawan ko sa galit nila. Oo, habang nasa abroad ang asawa ko ay para may maibayad sa mga naging utang namin na pinagpapagamot sa akin nung nagkakasakit ako, ako naman ay naghanap ng mapaglilibangan ng init ng aking katawan. At ang pinakamasakit po para sa asawa ko, Mama Mia, may mga paminsan-minsan po na sa bahay pa po namin mismo ng asawa ko dinadala tuwing gabi ang mga babae ko. Hindi lang 1, 3, 4 o 5.
Iba't ibang babae ang dinadala ko sa bahay namin ng asawa ko. Hanggang sa isang araw ay nahuli ako ng mga magulang ko na may babae sa bahay namin ng asawa ko. Dito ako natauhan ng suntukin ako ng tatay ko. Halos mawalan ako ng malay at nang magising ako, Mama Mia, ay nasa ospital na ako. At alam na ng asawa ko ang pinagagagawa ko. Galit na galit si Jessa dahil oo nga naman. Ako ang dahilan kung bakit napilitan siyang mangibang bansa, kung bakit napilitan siyang mag-abroad. Ako at ang mga naging sakit ko noon ang dahilan kung bakit kinailangan at napilitang magsakripisyo ang asawa ko. Pero bakit daw ganito pa rin ang sinukli ko sa kanya? Bakit ganito ang binayad ko sa kanyang mga pagsasakripisyo at pagmamahal sa akin? Mama Mia, 2 buwan umuwi ang asawa ko. Sariling pamasahin niya ang pinang-uwi niya dahil syempre hindi naman siya bibilhan ng tiket ng kanyang mga amo doon kasi hindi niya natapos ang kanyang kontrata. Pero iba rin talaga siguro magmahal ang karamihan sa mga babae. Kaya siguro marami ding mga lalaki ang malakas ang loob na manloko dahil may mga babae ding napakalambot ng puso. Mas inuuna ang malaking pagmamahal na nararamdaman. Tulad ng asawa ko. Malaki ang kanyang pagmamahal na nararamdaman para sa akin. Dahil sa kabila ng lahat ng mga kasalanan ko sa kanya, sa kabila ng lahat ng ginawa ko sa kanya, ay nagawa pa rin niya akong patawarin, Mama Mia. Pagka-uwi ni Jessa ay nagtrabaho po kaming mag-asawa sa Cavite para tulungan kaming makabayad sa utang ko. Oo, Mama Mia. Dahil sa akin, lumaki yung utang namin. Pero hindi ako pinabayaan ng asawa ko. Tinulungan niya ako para makabayad kami sa mga pinagkakautangan namin kahit pa nga sa mga magulang ko. Akala ko pag nagbago na ako, Mama Mia, okay na ang lahat. Ngayon lang totoo, nung makauwi si Jessa galing abroad ay nakita ko talaga kung paano siya nasaktan sa kanyang mga nalaman. Nakita ko kung paano siyang umiyak at nasaktan din naman ako noon para sa kanya. Naisip ko noon napakawalang hiya ko talagang asawa. Naisip ko na hindi ko nasasayangin ang isa pang pagkakataon na binibigay sa akin ngayon ng asawa ko. Papahalagahan ko na ito. At ipapakita ko sa kanya na hindi na ako ang dating John Carlo, na ngayon ay bago na ako at nagbago na talaga ako ng tuluyan. Mama Mia, siguro dun sa mga lalaking naglolo ko, ang akala siguro ninyo kapag nagbago na kayo ay ayos na ang lahat. Kapag nagbago na kayo ay happy-happy na ang lahat. Magagawa nyo na ulit ang mga ginagawa nyo dati. Sweet na ulit kayo ng asawa mo, na parang walang nangyari. Pero, hindi pala dahil nagbago ka na ay magiging okay at maayos na ang lahat. Dahil kahit pala nagbago ka na, Mama Mia, yung mga pinagkakautangan mo dati hindi lang ng mga material na bagay at pera, kundi pati yung mga pinagkakautangan mo ng sakit na dinaranas nila. Lahat pala yun ay pagbabayaran mo pa rin. Hindi pala dahil nagbago ka na ay makakaiwas ka na sa sinasabi nilang karma. Dahil kapag nagkamali ka, magbago ka man o hindi, babalik at babalik talaga sa iyo ang mga pagkakamaling ginawa mo. Habang nasa Cavite po kami, Mama Mia, ng aking asawa, ay inatake po ang tatay ko. Na-comatose po ang tatay ko ng 1 linggo, pero binawian din siya ng buhay pagkatapos ang panahon na yon. At nang malaman po ito ng nanay ko, ay masakit para sa kanya na tanggapin ang mga nangyari. Siguro nga po, Mama Mia, hindi rin nakayanan ng nanay ko ang pagkawala ng tatay ko. Namatay din ang nanay ko. Halos sabay silang 2 nakaburol sa bahay nila dahil magkasunod lang ang kanilang naging kamatayan. Inatake din agad sa sakit sa puso ang nanay dahil sa sobrang bigat na kanyang nararamdaman nung mamatay ang tatay.
Mama Mia, hindi ko alam kung tama ba pero napag-isip-isip ko na lahat pala ng pagkakamali ko, Mama Mia. Lahat pala yun ay ibinalik sa akin. Hindi lang doon sa pagkakasakit ko ng kung ano-anong mga sakit na dumapo sa akin, ng pagkakautang ko at paghihirap ko para bayaran ang mga utang na yon, pati na rin po ang sabay na pagkawala ng mga magulang ko. Mama Mia, mula noong mamatay ang mga magulang ko ay hindi na kami umaalis ni Jessa dun sa lugar namin. Inaasikaso na lang namin ang mga minana ko sa tatay ko at nanay ko na lupa. Mama Mia, pag pala po ang pagbabago ng isang tao ay mula sa puso. Pag po sinusubukan ka ng pagkakataon at nagiging matatag ka at pinaninindigan mo ang pagsisisi mo sa mga kasalanan mo, kapag ang pagsisising yun ay mula talaga sa puso mo at hindi ka magpapatinag kahit ano pang karma at pagsubok na ibabato ulit sa'yo, meron at meron din palang magandang ganti sa huli. Meron at meron din palang magandang mapapala hanggat hindi ka muling nagpapadala sa bitag ng kaaway. Oo, Mama Mia. Oo, totoong naisip ko na karma ko ang mga nangyaring mga masasakit na bagay sa akin. Pero hindi po ako nagpatinag. Sinabi ko ayoko na pong dagdagan ng masamang karma ng buhay ko. Kaya nagpakatino na talaga ako. At isang araw, Mama Mia, pinuntahan ako ng buong sangguniang barangay sa aming bahay at kinausap nila ako para gawing prayer leader daw sa amin. Maski sa munting sambayanan lamang namin ng mga Kristiyano. Nung una ay pinagtawanan ko nga po sila, Mama Mia. Bakit naman ako? Bakit naman ako ang inanyayahan nila alam naman nilang makasalanan na kong tao? At isa pa, Mama Mia, paulit-ulit pong bumabalik sa isipan ko lahat ng mga kasalanan, kagaguhan at kawalang hiya ang pinaggagawa ko noon sa buhay ko. Hindi ako nararapat na maging prayer leader. Hindi ako ang dapat dahil paano naman makikinig ang Diyos sa isang katulad ko? Paano naman makikinig ang Diyos sa isang makasalanan na gaya ko? Sa isang lalaking walang ibang ginawa kundi ang manakit ng iba. Pero Mama Mia, kapag pala talaga Diyos na ang tumawag sa'yo, kapag pala talaga Diyos na ang gumawa ng paraan para mapunta ka sa gusto niyang puntahan mo, ay wala ka na talagang magagawa. Hindi ka na pala makakatanggi. Oo, Mama Mia, hindi po ako tinigilan ng aming mga kasamahan sa pagkayat sa akin na maging prayer leader. Ewan ko ba, isang araw ay pumayag na lang ako bigla. At sa kasalukuyan nga po, Mama Mia, ay prayer leader na po ako dito sa aming barangay. May 2 na rin po kaming anak ni Jessa at parehas pong lalaki ang mga anak namin. Mama Mia, masasabi ko po na tahimik na ang buhay ko. Masasabi ko po na kahit anong mga pagsubok pang dumating sa buhay naming mag-asawa, ay magkahawak kamay na namin itong haharapin. At syempre, nasa harapan namin ng Diyos na siyang aming tagaprotekta. Mama Mia, masarap palang mabuhay kasama ang mga salita ng Diyos. Wala nang mas hihigit pa sa pakiramdam nang nangangaral ka upang ihatid ang mabuting balita ng Panginoon. Maraming salamat po, Mama Mia, kung sakali man pong mapili mo ang kwento ko. Sana nga po ay kapulutan ng iyong mga tagapakinig ng magandang aral ang aking kwento. Huwag nyo na pong danasin ang mga dinanas ko dahil hindi po talaga madali. At sa mga nakikinig ngayon na dumadaan pa lang sa mga pinagdaanan ko, hindi pa po huli ang lahat. Oo, siguro kapag naisipan nyong magbago, nararamdaman nyo na parang mas dumadami ang tukso. Ganun talaga yon. Ganun talaga maglaro ang kaaway. Kapag ikaw hindi mo nararamdaman na para bang nahihirapan ka at sinusubukan, ibig sabihin noon ay hindi ka na binibigyan ng pansin ng kalaban.
Kasi sa tingin niya, sa kanya na ang buhay mo. Sana itong kwento ko ay maging refleksyon rin sa inyo at tanungin kung tama ba ang landas na ating dinadaanan. Tayo po ba ay naniniwala na may Diyos? Tayo po ba ay nabubuhay sa salita ng Diyos? Lahat po ng kasalanan ay mapapatawad naman ng Diyos basta mula po sa pusong nagsisisi. At lagi pong magdasal. Siyempre kung may naging kasalanan ka na, harapin mo na lang ang mga consequences ng mga ito. Pero hindi ibig sabihin nun na patuloy ka na lang sa pagpapakasala. May pagkakataon ka pa para baguhin ang buhay mo. Maraming salamat po, John Carlo. Hello, John Carlo. Napaka-inspiring naman ang naging kwento ng buhay mo. Maraming salamat sa pag-share mo ng iyong kwento dito sa ating programa. At gaya nga ng sabi ni John Carlo, ako po ay naniniwala na kapag meron kayong ginawa, mabuti man o hindi, meron talaga itong consequences. Meron talaga itong balik sa'yo. Kapag mabuti, syempre mabuti din ang balik. Kapag masama, syempre masama din ang balik. At hindi ibig sabihin na kapag nagkasala ka tapos nagsisi ka, yun na yun. Okay na. Hindi mo na haharapin ang mga consequence. No. Kailangan mo pa rin harapin ang mga consequences ng iyong mga pagkakasala. Pero ang pagsisisi mo, dun po nag-uumpisa na para maiwasan mo ng magkasala ulit. Kung magkasala ka man, hindi na yung kasalanan na paulit-ulit. Maraming salamat sa inyong pakikinig kahit na medyo maiksi itong naging kwento ni John Carlo ng kanyang buhay. Kung nagustuhan niyo po ang kanyang kwento, please wag mag-atubiling mag-like at mag-subscribe ditong ating channel. Siyempre, i-share na rin ang video na ito para marami tayong mabless sa mga aral na hatid ng kwento ni John Carlo. At wag nyo rin kakalimutan na i-click ang notification bell nitong ating channel para lagi kayong updated sa tuwing meron tayong mga uploads na kwento dito sa channel na ito. At wag kakalimutan na kung may sarili kayong kwento, please, i-share nyo po yan. Email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Meron po tayong mga social media accounts, Facebook, Instagram, at TikTok, Mama Mia CDO. Maraming salamat. Enjoy the rest of your day. Ako po ang inyong nag-iisang tagapaghatid ng kwento. Mama Mia po ang aking pangalan. Magandang araw sa inyong lahat.